Isang magandang umaga po para sa ating lahat, sa mga kapatid ko po na narito. At naway patuloy tayong samahan ng ating Diyos sa umagang ito sa ating pong pag-aaral ng Kanyang salita. But bago lahat, tayo muna po ay dumulog sa ating Diyos sa daan ng panalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito sapagkat muli malaya kaming uupo sa iyong paanan. Hindi lamang po tingnan ang iyong salita, kundi bulayin ito at ilagay sa aming puso at patuloy na makita sa aming pong buong pagkatao bilang yung mga tao na tinubos ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sapagkat ikaw ang naglalagay nito sa aming mga puso at nawa, O Diyos, magsilbing pagpapala ito para sa bawat isa, hindi lamang, O Diyos, sa mga mananampalataya na sa iglesyang ito, kundi sa mga kaibigan namin at mahal namin sa buhay, nakasama naming nakikinig ng iyong ebanghelyo, naway punlaan mo sila ng iyong salita upang lalong higit na makilala nila si Kristo na aming Panginoon at makilala nila ang kanilang sarili bilang isang makasalanan at nangangailangan ng nag-iisang tagapagligtas. O Diyos, samahan niyo po kami at tulungan sa mga oras na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pinili ko po ang baksang ito na ating po pag-aaralan tungkol po sa aklat po ng taga Pilipos sapagkat chapter 2 yung binasa kanina ni Lem, akala ko yung text ko na yung babasahin ni Lem about doon sa ating Panginoong Hesus, but yung sumunod ng mga talata ang ating pag-aaralan sa mga oras na ito sapagkat makikita natin dito sa aklat ng mga taga Pilipos sa chapter 2 o ibig sa buong book ng Philippians, naghahamon dito ang isang apostol ng ating Panginoon na walang iba kundi si Pablo, nanawaan na ang bawat mananampalataya o bawat tao ng Diyos ay magkaroon ng kaisipan, ng tulad ng kaisipan ng ating Panginoong Hesus. At ito yung aking panalangin din po sa atin, ng mga tao ng Diyos, na sana ang isip natin ngayon at bukas at sa mga susunod na araw habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon at dito sa iglesia rito sa Cavite, ay sana'y magkaroon tayo ng kaisipan tulad ng kaisipan ng ating Panginoon. Tulad ng sinabi ni Pablo, chapter 2 ng Philippians verse 5. Sabi ni Pablo, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. So maliwanag ang sinasabi dito ni Pablo na ang kaisipang ito ay hindi mo makukuha kung kaninong kaisipan, kundi maliwanag na ang kaisipang ito ay mula mismo sa ating Panginoong Hesus. Kung kahit ito yung nais niya at utos niya sa mga mananampalataya, hindi lamang sa taga-Pilipos, but maging sa atin, bilang mga tao ng Diyos, na magkaroon din tayo ng ganitong uring kaisipan na nasa ating Panginoong Jesucristo. Anong kaisipan ito? Makikita natin, ang kaisipang ito ay ang kaisipang may kagalakan sa Panginoon at sa Kanyang pinaglilingkuran. At yun ang makikita natin sa chapter 2, verse 17, hanggang sa sumusunod na talata, hanggang verse 18. Ito yung kaisipan ni Pablo. Ang kanyang kaisipan sa mga oras to, may galak siya sa ating Panginoon, sa kanyang paglilingkod, na pagamat para daw siyang isang handog na inumin ay binubuhos sa isang alay, ganun niya tinitingnan ang kanyang sariling paglilingkod sa ating Panginoon. But makikita natin, sabi niya, may kagalakan akong ginagawa ang ganitong paglilingkod. Imagine ninyo, nakakulong si Pablo sa oras na ito, pero yung puso niya hindi siya nagagalak dahil lamang merong sitwasyon na nagpaganda sa kanyang buhay, pero hindi. Kundi ang kagalakan niya ay magpaglingkuran niya ang ating Panginoon sa mga oras na ito, at hindi lamang sa Panginoon, ibig sa kanyang pinaglilingkuran, ang church. So galak si Pablo doon. And then ang ikalawang kaisipan ay ang kaisipang mapagmalasakit sa iglesia. Yung kanyang pagtingin ay hindi sa kanyang sarili, kundi sa iglesia. Ang ikatlong kaisipan ay ang kaisipang may kababaan na pinapakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga lingkod. So yan ang ating titingnan ngayon. Nakita natin yung una, si Pablo, verse 17 to 18. But hindi kay Pablo ang ating titingnan ngayon, but bagkus ay sa isang tao ng Diyos, ito ay si Timothy. From verse 19 up to verse 24 ng Philippians chapter 2. Kinuha lang nating panimula ang turo at sinabi ni Pablo sa kanyang gawing paglilingkod sa ating Diyos.
Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ngunit umaasa ako sa Panginoong Hesus, na suguin kaagad sa inyo si Timoteo, upang ako naman ay mapanatag sa pagkaalam ko sa mga bagay tungkol sa inyo. Sapagkat walang sino man nakatulad niya, na tunay na nagmamalasakit sa inyong kapakanan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Verse 22, ngunit nalalaman ninyong subok na si Timoteo kung papaanong naglilingkod ang anak sa ama, ay kasama ko siyang naglilingkod sa Ebanghelyo. Siya nga ang aking inaasahang suguin kaagad kapag nakita ko kung ano ang mangyayari sa akin. At nagtitiwala ko sa Panginoon na di magtatagal ay makakarating din naman ako. Ngayon titingnan natin from verse 19 to verse 24, ang isang katangian ng isang tao ng Diyos na may kaisipan tulad ng kaisipan ng ating Panginoon, ito ay ang kanyang pagmamalasakit sa iglesia. Subalit una tingnan natin is ang pagkatao mismo ni Timoteo sa mga oras nito. Kung ating pag-aaralan ng aklat ng Pilipos, makikita natin, tinalakay ni Pablo rito tulad ng nabanggit natin kanina, ang patungkol sa pangungugali ng ating Panginoon. So chapter 2, napakainam ng pangungugaling ipinakita ng ating Panginoon dito sa mga oras nito. Talagang nagpakumbaba siya, naging masunurin siya hanggang sa kamatayan. Imagine niyo, sino yung pinag-alayan niya ng buhay? Sino ang dahilan bakit siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo? Bagamat siya yung pinakamatayog sa lahat, nakaupo sa kanyang trono sa kalangitan, subalit nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin at naglingkod sa mga alipin. Tuloy na masasabi natin na hindi madaling gawin ang bagay nito. At hindi madaling magkaroon ng ganitong kaisipan tulad ng kaisipan ng ating Panginoon. Sapagkat likas sa atin bilang mga tao ng Diyos ay hindi bigyang pansin ang kapakanan ng iba, kundi ang bigyang pansin ay ang ating mga sarili. Ito yung likas sa atin. Sarili natin minsan ang ating binibigyan higit ng pansin. Halimbawa lang sa pila. Hindi natin bibigyang pansin yung iba. Gusto natin mauna tayo. Diba? Ganito ang ating gawin. Ito yung ugali ng isang makasalanan. Kung kaya dito, ipinakita ng isang tao ng Diyos ang isang tunay na binigyan ng biyaya ng Diyos at kumuha ng kaisipan ng ating Panginoong Yesus na ang kaisipang ito ay magkaroon ng pagmamalasakit hindi sa kanyang sarili, kundi sa ating Panginoong Jesus. Ito ay si Timothy. Alam natin, hindi pa maaari makapunta si Pablo dito sa Pilipos sa mga oras nito. Sapagkat siya ay nasa Roma, naka-house arrest siya, nakabilanggo siya sa mga oras ito. Wala siyang kakayanan upang tingnan ang sitwasyon ng kalagayan ng tiga-Pilipos. Sapagkat maaaring nababalitaan niya, may problema. May sitwasyong hindi mainam ang kalagayan dito. Kung kahit sinasabi niya, agad niyang isinusugo dito si Timoteo. Mapapansin natin na ang tao ng Diyos na ito ay patuloy na hindi lamang ang sarili niya ang tinitingnan niya, kundi yung kapakanan din ng iglesia sa mga oras na ito. But si Timoteo, ang isa sa dahilan ay yung sinabi niya sa verse 1 ng chapter 1 ng Philippians, sapagkat katuwang niya si Timoteo sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa iglesia ng Pilipos. At isa pa sa mapapansin natin kay Timothy, kung aalamin natin, ano bang ibig sabihin ng pangalang Timoteo? So, kung gusto nyo, kung magkaroon kayo ng anak, ipangalan nyo Timothy, magandang ibig kahulugan ng Timothy. Timothy, it means honoring God. Hindi pagbibigay lugod sa sarili, but pagbibigay lugod sa ating Diyos. Ito yung makikita natin mismo sa kanyang buhay. Binibigay niyang lugod ang kanyang pinaglilingkuran. Isa niyang binibigang malaking pansin sa kanyang buong pagkatao. Bagamat siya'y bata sa mga oras ito, nakasama niya si Pablo sa paglilingkod at paghayo ng Ebanghelyo, hindi niya lamang tiningnan, ito lang yung aking kakayanan. Kundi bagkos nais niyang maluwalhati ang Diyos, nais niyang maparangalan ang ating Diyos, at malakas na pinatotoo to ng mga mananampalataya
doon sa kanilang lugar sa Listra, sa Derbe. Malakas na sinabi ng mga taong ito kung anong gawin meron si Pablo sa mga oras na yun, ay si Timothy sa mga oras na yun. Makikita natin yun sa Acts chapter 16 from verse 2. Sino pa si Timothy, mga kapatid? Isang tao na lumaki na may takot sa Diyos, na may mabuting patotoo, hindi lamang sa mga unbelievers, even sa mga believers. Minsan tayo mga mananampalataya, ang gawin natin at ang isip natin ay dapat maging mabuting tao ako, mabuting patotoo ako, mabuting patotoo ako, maging ilaw ako sa mga hindi mananampalataya. Pero sa mga mananampalataya, okay lang. No, Timothy, hindi lang sa unbelievers siya naging mabuting patotoo, even sa mga Kristiyano, sa lugar ng Derbe, sa lugar ng Listra. Naging mabuting patotoo ang taong ito. Si Timothy, isang alagad ng ating Panginoon, kasama ni Pablo sa iba't ibang lugar, sa paghayo at pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Pero nais kong tingnan pansin ang sinabi ni Pablo sa verse 19. Sabi ni Pablo sa verse 19 sa ating text, "Ngunit umaasa ako sa Panginoon Jesus, na suguin agad sa inyo si Timothy, upang ako man ay mapanatag sa pagkaalam ko sa mga bagay patungkol sa inyo." Tanong pa lang mga kapatid, bakit ganito ang wika ni Apostol Pablo sa mga oras na ito? Maaaring ang isip natin kung bakit ganito ang wika ni Pablo, sapagkat hindi siya makakaalis. Siya'y naka-house arrest dito sa Philippians. So, ibig sabihin, may gapos o may tanikala ang kanyang paa, ang kanyang kamay, upang manatili siya sa lugar ng Roma. Subalit, hindi lang ganito ang wika ni Pablo sa mga oras na ito, kundi ang wikang ito ay mayroong kapakumbabaang loob sa harapan ng Diyos at sa pagkasoberano ng Diyos sa kanyang buhay. Makikita natin na hindi sinabi ni Pablo rito sa verse 19, bakit pa kasi ako nakulong? Hindi tuloy ako makapunta o makabisit sa iglesia ng Pilipos upang ma-edify ko, upang ma-resolve ko, upang ma-counsel ko ang problema ng iglesia ng Pilipos. Hindi ganoon ang naging wika ni Pablo. Bagkus ang wika ni Pablo is, ngunit ako'y umaasa sa Panginoon na suguin agad sa inyo si Timothy. So, ipinapakita dito ni Pablo na wala sa aking kamay. Wala sa aking kamay. O sinasabi ni Pablo, hindi ako ang kailangan sa mga oras na ito para maisolba lang o malutas lang ang problema sa iglesia ng Pilipos. Bagkus buong kapakumbabaan inaamin ni Pablo, wala sa aking sariling lakas. Sabi nga ng isang manunulat, patungkol sa talatang ito sa wikang Tagalog ay ganito po. Ang sabi niya, ang Panginoon ang gobernador. Yes! The governor, walang iba kundi ang ating Diyos. Tagapamahala, ruler. Yes! Sa lahat ng pangyayari. Yes pa rin ba? Sabi niya, nang higit sa lahat ng pamunuan at kapangyarihan, kung kaya, sabi ng author, kung kaya, mapagpakumbaba kong ipinagkakatiwala sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang katubutihan na mismo ako ay hindi ang magiging susi upang ang problema sa Pilipos ay magkaroon ng kalunasan. Inamin niya sa mga oras ito ni Pablo, ipinapakita ni Pablo, wala sa aking kamay. Sometimes, minsan mga kapatid, hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi minsan sa buhay natin, bilang mga nagtatrabaho, bilang nasa loob ng tahanan, ang pakiwari natin ay nasa ating kamay ang solusyon ng lahat ng bagay. Pag tayo ang mag-isip, ito lang yan, simple lang yan nawawala ang kalooban at kapangyarihan ng Diyos sa eksenang sitwasyon. Meron tayong kinakaharap. Dito si Pablo, buong kapakumbabang inamin niya, wala sa akin, kundi nasa biyaya at kapangyarihan ito ng ating Diyos.
Huling isang tanong, bakit si Timothy? May nasagot tayo kanina, pero nais natin sagutin ito mula sa talata na ating teksto. Bakit si Timothy ang siyang sinugo ng Diyos dito sa iglesia ng Pilipos? Bukod sa kalooban ng Diyos. Maliban sa na ito ang will ng Diyos at hindi si Pablo, kundi si Timothy ang siyang gagamitin ng Diyos para mapatibay, marisolba ang problema sa iglesia, lalo pang tumatag ang mga mananampalataya, lalo pang tumaguyod ang kaharian ng Diyos. Bukod doon, ayon sa talata, verse 19 ng ating text in chapter 2. Una, si Timothy is encourager ni Pablo. Sabi niya dito sa verse 19, datapwat inaasahan ko sa Panginoong Yesus na suguing madali sa inyo si Timothy upang ako naman, sabi ni Pablo, upang ako naman ay mapanatag. Wikang Tagalog is mapanatag, pero sa Grego at sa English ay mapalakas, ma-encourage. Sabi niya, sa pagkaalam ko sa inyong kalagayan. Sapagkat si Timothy, may hangarin siya, may nais siya na gawin sa bagay nito, subalit ang nais niya sa mga oras nito ay hindi lamang sundin ang utos sa kanyang mapatibay ang iglesia ng taga-Pilipos, bagos ang nais niya, mismo yung nag-command sa kanya o nag-send sa kanya ay mapalakas, mapatibay, ma-encourage sa mga oras nito. Ganito ang ginawa ni Timoteo nang siya'y suguin sa Pilipos. Talaga namang sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya gumawa ng sarili niyang paraan, kundi pagkos ay gumamit siya ng pamamaraan ng ating Diyos upang mapatibay at mapalakas ang iglesia. At hindi niya hangad na i-report lamang ang magagandang bagay mula sa nangyayari sa Pilipos papunta kay Pablo. Kundi makikita natin to, hindi lang doong bagay siya tumitingin, kundi ang nais niya ay mapatibay din ang iglesia at mapalakas din si Pablo. Ma-encourage din si Pablo sa mga oras na ito. Ito yung kagandahang gawi at pangungali ng tao ng Diyos na may kaisipan ng ating Panginoon. Encourager siya. Tagapagpalakas siya sa mga oras na ito. So halimbawa mga kapatid sa atin, mga mananampalataya na narito. Halimbawa utusan kayo ng inyong mga pastor. Anong lalabas agad sa inyong bibig? Huwag niyo nang sagutin, ako na lamang sasagot. At maaari sabihin natin, Pastor, ang hirap naman yan. Di ko kaya yan. Ang hirap naman pinagagawa mo sa akin. At si Timothy, wala tayong nakitang negatibong pangungusap, hindi agad na sumunod papuntang Pilipos para patibayin ang iglesia rito at palakasin ang nagsugo sa kanya sa Apostol Pablo. Ito ang kanyang nais, mapatibay ang iglesia at maging totoong tagapagpalakas ng mga tao ng ating Diyos. Kung kaya't ang tanong ko sa ating kalagitnaan, meron po ba tayong ganitong kaisipan? Nakatagapagpalakas sa mga tao ng Diyos, sa bawat mananampalataya. Then ikalawa, mga kapatid, na makikita natin sa tao ng Diyos na ito is ang verse 20. Sabi sa verse 20, sabi niya, for I have no one like-minded, sabi ni Pablo dito. Sabi niya, who really sincere care for your state. Anong katangian, anong makikita natin dito kay Timothy? Si Timothy ay hindi lamang encourager, bagkus siya'y totoong tao ng Diyos na may totoong pagmamalasakit, pagkikare sa kanyang kapwa mananampalataya sa mga oras na ito. Sabi ni Pablo rito, sabi niya, for I have no one like-minded. Ibig sabihin lang ni Pablo rito, wala akong katulad na yung interest ko sa iglesia ng Pilipos o yung nais ko maging buhay at gawi at katatagan at pagtayo ng iglesia sa Pilipos, walang ibang meron na katulad nito na hangarin ko
kundi si Timothy lang. Si Timothy lang. Si Timothy lang ang totoong nagmamalasakit sa inyo sa mga oras na ito. Na para bagang sinasabi ni Pablo, walang sino man ang may tulad ng puso ni Timothy. Walang sino man ang may gawin ng isip ng taong ito sa mga oras na ito. Walang katulad niya sa pagmamalasakit sa inyo. Hindi lamang dahil ito yung pagkatao ni Timothy, kundi ito yung makikita natin sa kanyang buhay. Ito yung kanyang puso sa mga kapatid, sa iglesia. Pinagmamalasakitan niya ang bawat isa. Kaya mapapansin natin, verse 21, sabi ni Pablo, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Kristo Jesus. Yung iba, sabi ni Pablo, hindi tulad ng isip ni Timothy. May pag-care. May pagmamalasakit sa iglesia. Yung iba, pang sarili ang tinitingnan. Diba ito yung sitwasyon ng Philippians? Sabi niya sa chapter 1 verse 15, yung iba nangangaral nga. Pero para sa kanilang sariling kapakanan. Hindi sa kapakanan ng iglesia. Hindi sa kapakanan ng mga tao ng Diyos. Pagko sa sarili nilang kapakanan. Oo, nagtatayo, nagaganap sila ng kalooban ng Diyos. Totoo sa pangangaral, o di kayo nag-evangelism, o di kayo nag-share. Pero para sa kanilang sariling kapakanan. Para mga nagtatayo sila na sarili nilang kaharian. But Timothy, iba ang isip niya. Tinitingnan niya, ano yung kapakanan ng iglesia? Ano yung dapat mangyari sa iglesia? Paano ko makapagpapatibay sa iglesia? Paano ko mahihikayat ang iglesia na matungo sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo? Ito ang isip ng taong ito. Kasi Timothy, hindi sarili ang kanyang binibigyang pansin. Alam niyo yung pangungusap nito ni Apostol Pablo, malakas na nag-e-echo sa context nito sa chapter 2, verse 3 and verse 4 tungkol sa ating Panginoong Hesus. Tingnan niyo ang sabi ng chapter 2, verse 3 ng Philippians 2, 3 and verse 4. Huwag ninyong gawin ng anumang pagpapaligsahan, sabi ni Pablo, o pagmamataasan, kundi sa kababaan. Ituring ng iba higit na mabuti sa inyong sarili. Huwag tingnan ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling kapakanan, kundi sa kapakanan ng iba. Ang sabi ni Pablo, si Timothy, kay isang isip ko, nagmamalasakit na tunay sa inyo. Sabi niya, hindi tulad sa iba. Pang sarili ang tinitingnan. Kung kahit ang kaisipan ito ni Timothy, ay ang gawing inutos ni Pablo sa chapter 2, verse 3 and verse 4, na ang kanyang gawi ay hindi nakikipagpaligsahan. Hindi nakikipag-compete. Hindi nakikipag-compete. Sometimes tayo bilang mga Kristiyano, ayaw natin magpatalo. Sports nga lang, ayaw natin magpatalo. Pag natalo ang Gilas, ano sasabihin natin? Daya. Diba? O di kahit mismo, sometimes sa game sa loob ng church, ayaw natin magpatalo. Di dapat ganito, di dapat. Sabi ng salita ng Diyos, huwag ninyong gawin ng anumang sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring ang iba na higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Huwag tingnan ang bawat isa sa inyo sa sarili niyang kapakanan. Magpatalo tayo. Kuminsan. Why? Sapagkat nagmamalasakit ako at nagmamalasakit kayo sa inyong kapatid o sa ating mga kapatid. Yan ang mind ni Timothy. Hindi lang siya nakapokus para i-encourage si Pablo sa mga oras na ito. Hindi dahil para bulahin niya lang si Pablo sa mabuting balita o good report na mangyayari sa Philippians Church. Kundi nakita ni Pablo, si Timothy, ang isip nito ay hindi tulad ng isipan ng iba. Concern siya, hindi sa kanyang sarili, kundi concern siya, higit sa iglesia, ang taga-Pilipos.
So tanong ko muli mga kapatid sa ikalawang puntong ito. Ganito rin ba ang isipan natin habang tayo naglilingkod sa Diyos at sa iglesia nito? Higit ba natin binibigyan pansin ng kapakanan ng iba? O ang sarili nating kapakanan ang masigit na nangingibabaw sa lahat? Kapatid, hindi yan ang isip ni Kristo nang siya'y nagkatawang tao. Binigyan niyang pansin, hindi ang titulo niya, kundi kinuha niya ang anyo ng alipin, namuhay at naglingkod sa mga alipin. Ginanap ang buong kalooban ng ating Diyos hanggang sa krus ng Kalbaryo na kahit pagtawanan, sapagkat ito'y para sa kapakanan ng kanyang kamamatayan. The same sa mind ni Timothy. Sabi nga ng isa ko napakinggan, sometimes ang mga Kristiyano daw laging obsessed sa sarili. Laging pinagbibigyan halaga at pinakamataas na tinitingnan ay ang kanilang mga sarili. Pero ang sabi ko, no! Kung siya'y tao ng Diyos, kukunin niya ang kaisipan ng ating Panginoon Hesus. Nang kaisipang ito ay totoong nagmamalasakit at nagbibigay halaga sa iglesia. Third, verse 22. Ngunit nalaman ninyong subok na si Timothy kung paano naglilingkod sa mga anak, sa ama, kasama ko siyang naglilingkod sa Ebanghelyo. Third, hindi lamang natin masasabi na ang kaisipan ni Timothy sa mga oras ito ay encourager, at hindi lamang ang kaisipan ni Timothy ay nagmamalasakit sa iglesia, but sa mga oras ito, proven si Timothy. Subok si Timothy. Ito yung kaisipan ng tao ng Diyos na ito. Sabi niya, nalalaman ko, ngunit nalalaman ninyo, sabi ni Pablo, hindi lang ako. Even kayo, taga Philippians Church, nalalaman nyo. Proven na ito si Timothy, na tao ng Diyos, lingkod ng Diyos, at nagbibigay luwalhati sa ating Diyos. Sabi niya, but you know, His proven character. Hindi ito lingid sa Philippians Church kung sino itong isusugo ni Pablo sa iglesia nito. Kundi subok, proven, nangangahulugan, mapagkakatiwalaan, matibay, at mapagkakatiwalaan pagdating sa kanyang buhay, may mataas na reputasyon sa kanyang buhay, at totoong, sabi dito ni Pablo, ipinapakita niya rito, hindi lang ako ang nag-test kay Timothy, kundi kayo rin. Kayo rin. Sabi ni Pablo, but you know, alam nyo. Sabi nga ng isang manunulat na nabasa ko patungkol dito, parang baga sinasabi rito, hindi lamang isang nag-imbestiga kay Timothy. Not only Paul ang nag-imbestiga, but kayo rin mismo, the Philippians Church. Kaya proven, subok si Timothy. At hindi lamang ang mga iglesia nito, tulad ng nabanggit ko kanina, Derbe and Lystra, Acts chapter 16, verse 1 and verse 2. Sabi rito, nakarating si Pablo sa Derbe at sa Lystra, naroon ang isang alagad na ang pangalan ni Timoteo, anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya, ngunit Grego ang kanyang ama. Verse 2, maganda ang patotoo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Lystra at Iconio. Imagine niyo mga kapatid, yung testimony niya ay hindi lamang abot dito sa Philippians Church. Pagkos even sa Lystra at sa Iconio, sa kanyang lupang sinilangan, ay totoo masasabi natin, napakainam ng patotoo ng taong ito, at masasabi nila, proven ang pagiging isang mananampalataya. Malakas
ang patotoo niya. At papaanong subok? Sabi ni Pablo, verse 22 sa ating text, ngunit nalalaman yung subok si Timoteo kung papaanong naglingkod ang anak sa ama. Kasama ko siyang naglingkod sa Ebanghelyo. Ganito siya. Kumilos, gumawi ng kaisipan, tulad ng kaisipan ng ating Panginoon pagdating sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung papaano ang isang anak ay nag-serve sa kanyang tatay, ganun nag-serve si Timothy pagdating sa gospel. Ganun siya naglingkod sa Diyos, sa Ebanghelyo. Kanyang ipinakita, di ba't ang anak, pag sinabi ng tatay, opo tay, gagawin ko po tay. Sana ganun nga po mga anak. Opo tay, opo gagawin ko. Yun yung ipinapakita rito ni Pablo sa mga mananampalataya ito. Ipinakita ni Pablo na kaparehas ko ng layunin ng taong ito. Parehas ko ang puso pagdating sa iglesia. Kahit magdusa, nais niyang ibigay ang pagpapatibay sa iglesia, even kay Pablo, sapagkat tested ang kanyang buhay bilang mga tao ng Diyos. In conclusion, mga kapatid, sa mga oras na ito, tanong ko lang sa ating kalagitnaan. Alin sa tatlo na ating nabanggit, buhat sa ating text, halimbawa katulad ng encourager, o di kaya totoong nagmamalasakit sa iglesia, o sa mga kapatid sa iglesia, o subok. Tanong ko lang mga kapatid, alin sa tatlong ito ang mahinang tayo, o alin sa tatlong ito ang mahina tayo bilang mga mananampalataya? Alin sa tatlong ito ang kapos tayo? Napasasabi natin, Lord, di ko to kaya. Hirap ako sa aspetong ito sa aking buhay paglilingkod sa Diyos. Ang pagiging encourager, ang pagmamalasakit sa iglesia, at sa kapwa mga tao ng Diyos, o ang pagiging isang subok. May mabuting patotoo, nakikita nila kung paano ako naglilingkod sa Ebanghelyo at sa iglesia at sa iyo. Tanong lang, alin sa tatlong ito ang mahina tayo, mga kapatid? Kung napili niyo mga kapatid, kung alin sa tatlo ang mahina tayo, magsimula tayong lumuhod sa harapan ng Diyos. Magsimula tayong lumuhod sa harapan ng Diyos. Panginoon, mahina ako, Lord, sa pagbibigay malasakit sa iba. Magsimula tayong magmakaawa sa ating Panginoon. Na Lord, tulungan mo ako sa aspetong ito ng aking paglilingkod sa iyo. Hindi ko binibigyan kapakanan na patibayan ng iglesia. Hindi ko binibigyan halaga ang aking tungkulin bilang tao ng Diyos. Pag ko sarili ko tinitingnan ko, Lord, bigyan mo ko ng lakas na maiba ang aking gawi, ang aking buhay, ang aking pakikitungo, ang aking layunin, ang aking paglilingkod sa iyo at sa iglesia. Lord, sa aspetong ito, mahina ako. Tulungan mo ako, Panginoon, na kahit ordinaryong miyembro lang ako ng iglesia, pero nai-encourage ko, pastor ko. Napapalakas ko ang aming mga pastor sa mga oras na ito. O di naman kaya, Lord, kahit bata pa akong mananampalataya sa iglesyang ito, gusto ko, Panginoon, mapatibay ko kahit yung may edad na sa iglesyang ito. Kaya nga po ang tanong ko sa ating kalagitnaan, alin sa tatlong aspetong ito na kaisipan ng taong ito na siyang kaisipan ng ating Panginoon, ang mahina tayo. At kung nakita natin, mga kapatid, pagsimula tayo lumuhod sa harapan ng Diyos. Umamin tayo, Lord, sa aspetong ito, mahina ako. Palakasin mo. At para sa iyo, kaibigan, nakita mo ang kaisipan ng ating Panginoon Jesus. Nakita mo na hindi niya binigyan halaga ang kanyang sarili. Bakit? Sapagkat kung bibigyan niyang halaga ang kanyang sarili, lahat tayo ay nasa lusak ng kasalanan. At sa biyaya ng Diyos,
may kapatawaran tayo kay Kristo. Kaya para sa iyo, kaibigan, isang malaking biyaya ito para sa iyo na pakinggan mo ang Ebanghelyo. Nang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay hindi lamang basta maging selebrasyon sa nakaraang araw, kundi sana makita natin ang katotohanan ito sa ating buhay. Na wala akong Savior. Hindi yung aking kamay, hindi yung aking gawa, kundi si Kristo ang aking tagapagligtas. Kaya't ang samo namin sa inyo, kaibigan, mga mahal namin sa buhay, mga kasama namin sa pagsamba dito, sana lumapit kayo kay Jesus. Kilalanin ninyo na meron lang isang tagapagligtas at meron lang isang tagapagpatawad ng inyong kasalanan. Dahil kung wala si Jesus, wala tayong lahat. At nawa, ang huling pangungusap ko para sa mga mananampalataya, sana'y maging kalakasan natin ang mga katotohanan nito sa pinakita ng isang lingkod nito si Timothy. Tayo na lang. O Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa katotohanan ito. Tulungan mo kami, O Diyos, sa aming kahinaan, sa nakita namin duwat sa iyong mga salita. Hindi kami perpekto, Panginoon, bilang mananampalataya, pero nais namin, Panginoon, maglingkod sa iyo, maglingkod sa iglesia, na hindi binibigyang halaga ang aming sarili, kundi tinitingnan, Panginoon, ang pinakamataas sa aming buhay. Walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus. Lord, tulungan mo kami na kung paano namin bigyang pansin ang paglilingkod namin sa aming Panginoon, ganun din po nawa sa iglesia dito, sa Cavite. Na sana, Panginoon, ay buong inam namin gawin na kami nakapagpapalakas sa bawat isa, nagkikare sa bawat isa, at nagpapakita, Panginoon, ng mabuting testimony bilang iyong mga tao. Tulungan mo po nawa, bawat kababaihan, bawat kalalakihan ng mga mananampalataya rito ay magkaroon po kami ng kaisipan tulad ng kaisipan na nasa aming Panginoong Yesus. Salamat po sa iyo, aming Diyos, sa oras nito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.